Yung galit ng tao, galing sa pakikipaggera sa Diyos. Doon po galing yung ating natural anger because we are at war with God. So ano yung character ng unmerciful servant? Number one, he had not been converted. Alam niyo yung galit, yung pinag-usapan natin yung galit ni Moses kanina. Yung pagiging magagalitin, it is a sign that you are not converted. Because anger is natural, is our nature. Pinanganak po tayo na magagalitin. Hindi lang mga waray ang magagalitin. Ako, waray po ako eh. Nanay ko waray, tatay ko waray. Paano na lang ako? Okay, mga Ilocano, magagalitin ba yung mga Ilocano? Ha, magagalitin? Okay. Alam ko nga, si misis ko, kalahati Ilocano magagalitin yan. Yan ang nature natin. We were born angry, kagaya ni Cain. At yung pagiging magagalitin po natin ay kumbaga humahantong yan sa pagpatay. Tandaan ninyo ha. Kaya si Moses, di ba, hindi siya, hindi na, sabi ni Brother John, hindi na excuse yung galit niya kanina. Kasi nagpakita siya ng nature ng being not converted. Kasi pag na-convert ka, yung nature mo na magagalitin, binabago. Kasi ang Diyos, dati kaaway mo, pinanganak tayo, kaaway natin ang Diyos. Nung ma-convert tayo, hindi na natin kaaway ang Diyos, kampi na natin siya. Hindi na tayo enemies, kaya may peace with God na tayo. Kaya wala na yung galit sa atin. May galit lang kapag may gera. Yung galit ng tao, galing sa pakikipaggera sa Diyos. Doon po galing yung ating natural anger because we are at war with God. Pero kapag na-convert na tayo, wala na tayong gera sa Diyos, peace na tayo, yung anger natin, dahan-daang nawawala. Tandaan niyo yan ha. I-claim ninyo yung promise, Lord. Sinabi mo, pag na-convert na ako, mawawala na yung anger ko. Claim it. Kapag nagagalit kayo, kapag nararamdaman ninyo, claim that promise, Lord. Tanggalin mo yung anger ko. Dahil kino-convert mo na ako. Yung unmerciful servant, magagalitin siya kunelyuhan niya di ba? So, hindi siya na-convert. Number two, he was not living in his master's mercy. Yung master niya, merciful. Kinahabagan na siya at hindi siya nabubuhay doon. Ang gusto nung master, mabuhay siya sa mercy niya. Sabihin niya sa lahat ng tao, uy, ang bait ni master. Pinatawad niya ako, 10,000 bags ng gold ang utang ko, pinatawad niya ako. Hindi ganun Nawala sa isip niya yun. Ang naisip niya, may utang sa akin to. Yun ang nasa isip niya. Kasi, he left his presence. Umalis siya kaagad, di ba? Pinatawad niya, I forgive you 10,000 bags of gold. Thank you! Umalis na kaagad siya. Nagmamadali pa. Ang gusto sana ng master, dito ka lang. Para maalala mo yung pagiging merciful ko. Yun ang gusto ng Diyos. Huwag tayong aalis sa presence ng Diyos. Huwag tayong aalis sa Kanyang mercy. And how do we feel the presence and the mercy of God? Again, I go back to the Word of God. Dito po natin mababasa araw-araw na Jesus died on the cross for our sins. He is our merciful Savior. The Bible, the Word of God, is His presence. Presence niya po ito. Huwag niyong babaliwalain yung Word of God. Ito yung presence niya sa buhay natin. Sino dito merong Bible? Taas ng kamay. Sino merong Bible? Lahat ng merong Bible, you have the presence of God with you in your house. Kaya huwag niyong babaliwalain yun. That's how to stay safe. And number three, he was living by the law. Hindi by mercy. Kasi pinakulong niya according to the law Pinakulong niya yung may utang sa kanya ng 100 para masingil niya. So wag tayong mabubuhay according to the law. Let us live according to God's grace. According to God's mercy. Nakakalungkot po. Karamihan, sadly this is my opinion. Karamihan ng Seventh-day Adventist ay parang nabubuhay according to the law. Parang palagi nilang pinagmamalaki, nasusunod namin yung Sabat, susunod namin yung hindi pagkain ng mga pagkain na karumal-dumal. We obey the law. Sana po ay hindi ganon.
Ano ba yung mas masaya? Nasusunod natin yung 10 utos o iniligtas tayo sa magitan ng biyaya ng Diyos? Di ba mas mahalaga yon? That we have been saved by grace? Dapat doon tayo nabubuhay. Dapat yun ang nasa puso natin. Praise the Lord! Pinatawad niya ako, ligtas na ako sa magitan ng biyaya niya, namatay siya sa cross para maligtas ako. Yun ang buhay natin dapat, hindi yung law. Bakit? Pag pumunta ka sa kapitbahay mo, sinabi mong, nasusunod ko yung Sabat, maliligtas ba yon? Ha? Hindi maliligtas yun. Dahil hindi nakapagliligtas ang kautusan. Pero pag sinabi mo, alam mo, niligtas na ako ni Jesus sa magitan ng biyaya niya nung namatay siya sa cross na save ako. Pwede bang maligtas yung kapitbahay mo? Pwede. Kaya doon po tayo kinakailangan mabuhay. By grace. And that is how to stay safe.